Ayan, dumako na tayo mismo, no? Dito sa Quadcom, mga kababayan. Pakinggan ho natin si Benny Abante, mga bossing. Pero gano'n nga ba siya ka-credible? Ano ba yung, hindi, ito yung kay Benny Abante at saka kay ano pa to kay Madriaga no? Kasi mga bossing, kaya naman po bubuksan ulit at kaya naman po mag-uumpisa ulit o isinusulong na magkaroon ulit ng Quadcom dahil po doon sa nasabi, mga boss chief amo sir, na yung campaign funds ni Sara Duterte noong 2028 ay galing daw po sa Pogo at galing daw po doon sa mga nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot, mga bossing. Pakinggan ho natin. Pag-usapan natin yan live mula dito sa PRTV Prime Studios kasama si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante. Sandali, uy. Asar pa yata yung mga DDS dito kay Congressman Abante. Bakit daw ho, mga kababayan? Kasi sabi ng mga DDS, tingnan mo, si Benny Abante hindi naman dapat manalo, pero nanalo. Wala Yung kalaban yata, kung di ako nagkakamali, hindi ganap na Pilipino. May buta sa pagiging Pilipino. Di ba? O ngayon, sino mananalo dapat doon? Siyempre, yung Pilipino. Kakaunti lang naman din, ang kanilang kalamangan. Kaya dapat mag-move on na yung mga DDS, ha? Tingnan nyo. Kayo, kung ano-ano. Sabi nyo dyan. Pakinggan nyo si Benny Abante. Magandang gabi po, Congressman Abante. Welcome sa Kada Balita. Magandang gabi, buti nakaabot. Oo nga po Traffic po mula sa Congress hanggang dito sa may Mother Traffic na, it was noon, 1 hour lang. From Manila to Congress. Pero ngayon, maabutan na wala niya pa. Dapat gawin sa Quadcom yun. Investigahan. Investigahan. Ito, Congressman, ano muna yung assessment nyo dito kay Mother? Kasi maraming nag-iingat, di ba? Dahil sabi partner niyo na, teka muna, tingnan muna natin kung ano yung pagkatao niyan. Kayo po. Binabasa ko nga itong pinadala sa aking affidavit. Ayan yata yung affidavit ni Madriaga. Kay Ramin Madriaga. Hindi naman siguro siya ng affidavit under oath. Kung ito walang kwentang affidavit Pangalawa, talaga nagtrabaho siya. Nagtrabaho siya as intelligence officer. Ako, yun nga yung sinasabi ng mga DDS. Ang sabi nila, pinsan, shoutout sa'yo. No? Pagpasyal ko dyan sa Singapore, huwag mong kakalimutan. Magpabaon ka ng, ano ba yun, yung kulay green? Yung favorite ko yun yung kaya toast. Pabaunin mo ako ng kaya toast. Game. Sa ilalim ng Vice President. Ngayon, siyempre kung hindi naman siguro totoo yan, I believe the Vice President could be able to answer that. Di ba? Makasagot niya ng mahusay yan. Mahusay naman ng ating Vice President. Pero bakit kaya ngayon lang siya lumutang? Hindi pa noong mga panahon na iniimbisigahan nyo ang Vice Presidente? Alam mo, talaga Nagtampo daw kay Vice President. No? Nagtampo daw kay Vice President biruin mo, sinabihan niya na, kumbaga, binabanatan siya ni Roque, etc. Tapos sinabihan niya, kakasuha si Roque. Sinabihan, pag kinasuha mo si Roque, parang kinasuha mo na din ng mga Duterte. No? Sabi ni Sir Jorge Edralin, true, consistent ang mga statement ni Madriaga at nagko-collab sa mga statement ni Trillanes. Ako, I'm very much surprised. Alam niyo, takot na takot yung mga DDS, mga kababayan. At pilit sinisira po si Madriaga, mga boss chief mo, sir. Siguro, pansin nila, ramdam nila, alam nila na eto na. Yung magiging, magiging exclamation point kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. At ako, malaki ang paniniwala ko, masasama yan doon sa iyahain na impeachment kay Vice Presidente sa darating na Pebrero mga kababayan. Ngayon lang lumutang. Hindi nung pinag-uusapan sa Quadcom yan, sana lumutang na siya, no? Yes. Para maging maayos na. So we were still wondering. Sandali. Atras ko sino yung pinapalutang? Si Madriaga, di ba nando sa kulungan?
Si ano ang alam ko, yung isa. Yung si Gutesa. Nag-uusapan sa Quadcom yan, sana lumutang na siya, no? Yes. Yan, siyempre, kung hindi naman siguro totoo yan, I believe the Vice President could be able to answer that. Di ba? Makasagot niya ng mahusay yan. Mahusay naman ng ating Vice President. Pero bakit kaya ngayon lang siya lumutang? Hindi pa noong mga panahon na iniimbisigahan nyo ang vice-presidente? Alam mo, talaga nakakagulat to. Ako, I'm very much surprised. Bakit ngayon lang lumutang? Hindi nung pinag-uusapan sa Quadcom yan, Pero ano pa yan eh, ang narinig ko, mismo doon sa lawyer, doon sa attorney, kumbaga ano pa yan eh, bago mag-undas pa. Bago pa mag-undas mga kababayan, eh talagang nakausap na nila, nakipag-usap na din. Dito po kay Congressman Leila de Lima, ito pong si Madriaga, mga bossing. No? Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, kapag kayong makikipag-usap ka, no, sa mga lawyer, etc., hindi yan basta ilalatag na lang. Pinag-aaralan nila yan, kinocross-examine nila yan. Kung totoo ba yung sinasabi ni Madriaga, hindi ba sila mapapahiya kung sakali na sila ang magrepresenta para kay Madriaga. Ganyan ho. It takes time bago mangyari at magawa, makumpleto yung affidavit. No? At yan na nga po, mga kababayan. Ay, nasa na? itong pinadala sa aking affidavit ni Ramin Madriaga, hindi naman siguro siya mag-ano ng affidavit under oath. Kung ito, Ayo, umatras. Oh, ito. bakit ngayon lamang siya lumutang? At ginawa niyang talagang kinuwento niya ng detalyado. Yung mga nangyari. Kung tatanungin ko kayo diyan sa comment section, no? Ano ang pagkakaiba? Para sa inyo ha, diyan sa comment section, ano po ang pagkakaiba nung Madriaga at noong Madriaga at si Gutesa? Bukod po doon sa notaryo. Ay, syempre alam natin yung notaryo nung kay Gutesa, peke daw ho, mga kababayan. Bukod doon, no? Ano ang pagkakaiba pa nila? Oh, eto talagang willing humarap. Yung isa nagtatago na, hindi na makita. At tingin ko mga kababayan, pag pinabasa mismo yung kanyang affidavit, kahit po nakapikit itong si Madriaga, yakang-yaka niyang basahin. No? Titingin-tingin lang ho yan ng konting mga words. So, kapag medyo may nakakalimutan siya, hindi kagaya noong kay Gutesa, word by word talagang itinutok yung mata. Alam mo na hindi talaga niya alam kung ano yung binabasa niya. At parang alam niyo yun, first time niya lang nakita yung sulat tapos binasa niya, no? At para hindi malata, kunyari, medyo mabilis niya binabasa, which is nasita ni Meral Coleta. Nakalagay po dito, nadadagay siya ng duffel bag, nakita niya si Reynold Monsayak, at nag-deliver siya ng 80 million sa Santiago family, meron pa 33 million sa isang duffel bag. Masyadong detail. At saka ho, kung babalikan natin mga kababayan, doon sa Quadcom din, no? Sa Quadcom din. Quadcom, tama. O yun, sila Benny Abante din. Nung kinakausap, yung mga staff ni Sara Duterte, nung kinakausap, yung sila, nakalimutan ko na pangalan, no? yung mga staff, yung naglalabas ng mga pera. Tugma po doon sa sinasabi nito pong si Madriaga. Yung La Chica, nandoon po, di ba? Pumipick up ng pera, utos ng boss na si Sara Duterte. Sabi ni Lloyd Lane, hindi sisipot yan. Sa NBI nga, hindi sinipot eh. Walang respeto sa batas yan. Hindi, ilang beses na din po kasi natin na hindi nakikita talaga ang vice-presidente na pumupunta sa mga ganito eh. Kaya sinabi ko na kung ito naman hindi totoo, palagay ko masasagot naman po ito ni Vice President na walang katotohanan itong mga bagay na ito.